sa mga nagtatanong sa akin palagi, dito nyo mapapanood. Dahan-dahan kong explain sa inyo lahat ng mga detalye, ng mga in-upgrade ko dito. So, palaging tinatanong sa akin kasi itong sa headlight. So, paano ko daw to kinabit? Meron akong ah itong lever guard. So, yan. Yung lever guard na yan, service yan. Yan yung mga universal na lever guard. Tapos, ngayon, nakamount siya doon sa manibela, di ba? Ito yung adapter niyan. So, itong adapter niyan, hindi yan kasi pantay doon sa lever guard. Ito. So, ang ginawa ko, kaisip ako ng idea, ayan, oh, hindi siya pantay eh, oh. Nakakabit siya sa manibela, tapos, pagdating doon sa lever guard na to, oh, hindi siya pantay, di ba? Alang na pilit ko dito. Ginawa ko, ito, ayan, gawa na lang ng bracket dito. Itong bracket na yan. Naging ano pa siya, naging panel guard pa siya. Itong panel gauge ko na to. Ayan, matigas yan, solid yan. Ngayon, doon sa panel guard na yan, itong bracket na to, dyan ko kinabit naman yung sa headlight. So, itong bracket ng headlight, nakakonect siya dito. Saka dito. Tapos, ngayon, ito, tinornilyo ko na siya dyan. Nalagyan ko ng plate dito sa ibabaw ng panel guard na yan. So, parehong mga matitigas yan. Diba? Kaya hindi ko siya inaalok o binibenta doon sa market kasi nga, medyo komplikado eh. Ang daming cheche-bureche niyan. So, para sa akin, unique style ko na lang. Pasensya na kung hindi ko kayo mapagbentahan yan sa mga nagtatanong sa akin. Ngayon, ito naman, yung front bag, Wildman scooter bag tawag dito. May ilalagay mo rin mga kung ano-ano, mga tools, basahan, ek-ek, mga ganyan. Kapote boots yan, gloves. Kung umuulan man, sa mga nagtatanong, kung umuulan man, kung nababasa ba yung loob, oo, yes, nauulanan din siya. Kaya hindi ako naglalagay dito ng mga kung ano-anong pwedeng masira o mabasa, mga ganyan. Nakamount lang siya doon sa front. So, matigas yan. Kahit na anong gawin mo din, matigas. Kasi bushing ako dyan. Ang gamit ko na bushing yung roller. Roller ng pang scooter. So, kahit anong roller, pwede. Basta pang bushing lang niya, ayun, pantaas lang. Ito, Rock Bros. Mga side bag dyan. O ano-ano lang din naman yan na ilalagay dyan. Basahan, tornilyo, tyra, tali. Pwede ilagay, pwede dyan. Tapos crash guard. Crash guard. Top box bracket. Top box bracket ko, heavy duty yan. Kahit mabibigat, kaya niya. Kung mapapansin nyo man, 3 pa box ko. Kasi, yung bracket ko niyan, talagang solidong nakaano yan. Full weld yan. Hindi siya adaptable. Katulad nito, oh. Yung side, yan, yung side panel bracket ko niyan, yung side panel ko, naka-weld yan. Naka-full weld yan doon sa mismong top box bracket. Yan. Tapos, tinornilyo ko na lang sa loob yung side banner ko. Itong side banner ko na to, ang gamit ko dito, armor box. Ammo box, sorry. Ammo box. Ammo box tawag dyan. 30 mm ammo box. Yun ang sukat niyan. Mga nilalagay ko naman dito, kapote. Kapote. Yan. 2 kapote kong gamit kasi isang poncho tsaka isang yung two-piece na kapote. Pag malakas ang ulan kasi hindi umubra sa akin yung isa lang. Talagang dinadalawa ko pa. Kapote yan. Yan ang laman yan. Tapos, ang top box bracket ko, yung sinauna pa to, naduhan.
Ito yung mga mabibigat na sinasabi, mabigat. Tagal na sa akin yan. So, mga 4 years na, 3, nung kapa, yung 46 liters yun, yung dalawang helmet ang kasya. Plastic yun. Yun ang una nakakabit sa akin. Tatanungin nyo rin pala, medyo tumaas yung SkyDrive ko eh. Tumangkad siya. Ano, ang tangkad niya, di ba? Kasi, ginawa ko dun sa front shock ko, yan, yung front shock, taas na niya. Ang ginamit ko sa kanya yung pang Wave 125 na inner tube. Yung outer tube ko, stock pa yan. Pero yung inner tube ko, pang Wave 125 na siya. So, bumili ako ng front shock ng Wave 125. Tapos, yung inner tube ko lang ang kinuha ko. Yung outer, yun pa rin ang gamit ko. Mas mahaba yung inner tube ng Wave 125 kaysa dun sa SkyDrive natin. So, ganyan yung ginamit ko. Pagdating naman sa performance, okay siya. Medyo humaba nga yung play eh. Kung mapapansin nyo guys, ito. Ayan yung play niyan. Kung dati, maikli yung play niya, mahaba na siya. Pwede pa nga sumagad dyan dun eh. Hindi ko pa kasi na-testing sa talagang rough road. Ang ano lang, muntik lang tumama tong front fender ko na dito. Pakahan na to. Buti hindi siya tumatama pag lumiliko ako. Sakto lang. Tapos, ayan, gamit ko. Corsa. Cross S. Corsa Cross S. Ang sukat nito, baligtad, sorry. Ito, 90-80. 90-80. Baligtarin nyo na lang. Kasi naka-ilalim. 90 to 80. 90 yung lapad, 80 yung taas. Tapos, pagdating sa likod, naka 100 by 180. Ayun, sa ilalim, sorry. Ayan. 100 lapad, 80 yung taas. So, syempre, tumangkad siya. Tataas din yung yung mudguard, yung flap mud na to. So, dinugtungan ko na lang, nilagyan ko ng tie wrap. Kasi, papasok yung tubig doon sa loob. Puputikan yun. Then, yung shock ko, napalitan ko na yung stock shock. Yan, KYB yan, tatak niyan. KYB. Tapos, nagpalip ako ng 1.5 inch lifter. So, tatangkad talaga siya. So, ngayon, baka subukan ko naman maglaki ng 30 ito, isasagad ko sa 110. Kung tatanungin nyo kung sobrang bigat na ba, ang bigat na ba nitong scooter ko, mabigat na siya. Kasi nga, tinan mo, puro bakal na yan. Pero may ginawa akong magic. Yung magic ko na yon is basic lang yon. Hindi naman ako nagpakalkal pulley. Ang ginawa ko lang, yung grams ng bola ko is stuck pa din. Pero naka-linear groove na ako. As in linear groove, yung pinaka-clutch bell ko, yung naka-ano na siya, linear na siya, pinamachine shop ko siya. May kaibigan ako nagmamachine shop. Ang advice niya sa akin, ipalinear ko lang daw. So, 4 years na to. Yung motor ko na to. Stuck pa din. Yung clutch ko. Ang odo na nito, ang odo niya ay 37,192. Yan yung odo niya. Yan. Sa loob ng 4 years, yan pa lang ang tinatakbo. So, kahit pa paano, hindi pa ako ganun kalayas. Diba? Parang sa loob lang ng isang taon, para ka 9,000 kilometer odo lang siguro yung pinaka niya, average niya. Minsan kasi, hindi naman ako nakapagmotor eh. Minsan nasa bahay lang ako. Minsan nasa shop, trabaho, ganun lang. Hindi ako gano'n naglalalayo. Pag nakapaglayo ako, swerte na yun. Ayun, ayan. Yan ang itsura ng cockpit panel ko.
Ayan, 'pag nagda-drive ako, yan, yun ang itsura niya. Oh, ang ganda, 'di ba? Parang robot, parang siyang robot. Tapos naka-side mirror ako na Street King ata tatak niyan, Street King. Nabili ko lang siya sa Lazada, mura lang. Wala pa atang 500 o mga ganun, basta ganun. Tapos naka-Moto Wolf ako na CP holder na may charging port. O, para pag nagcha-charge ako, kahit hindi na magdala ng power bank, habang bumabiyahe pa lang ako na nagcha-charge na. Mabalik tayo dito sa headlight. Yan, ang headlight ko, hindi yan sabog umilaw, hindi siya masakit sa mata. Ano siya para siyang spotlight lang na diretso. Hindi siya nag-i-spread. Actually, para siyang e-bike. Yung ilaw ng e-bike, ganun. Hindi siya yung nakakasilaw na parang mga pang-motor talaga. Hindi. Parang dinisign ko lang siya na ano. Nga lang, ang disadvantage nito, alagaan nyo lang yun nga, gawa niya. Oh. Pag nairian o na ano, minsan naiihiyan kasi ng pusa eh. Ayan, nagkakalawang na siya. Gusto ko nga siyang palitan talaga nung natural na headlight eh, yung mga parang pang-classic. Yung may headlight guard pang ganyan, yung may bakal na ganun. Gusto ko siyang palitan na ganun. Kasi nga, parang nga kasing flashlight ito. Ang hina na kasi ng headlight ko. Tutusin, mahina na yan. Makoto yung gamit ko na bulb eh. Oh, tapos ito, 40 watts. 40 watts. And ginagamit ko lang yan pag nag-high lang. Nakatap siya sa high. Hindi ko siya ginagamit na nakababad. Kasi nga, kakasilaw. Gamit ko lang pagka city driving. Ayan, yung headlight ko na yun, tsaka ito. Ito naman kasi, hindi naman to ganun kalakas eh. Okay lang, hindi naman makakastorbo sa kasalubong. Tapos yan, yung floorboard ko, floorboard matting. Tapos ito, bag to ng, dati may front bag ako eh, nakakabit doon. Eto na siya ngayon. Nalagyan ko ng ano, ng mga tools. May laman yan. Actually, may laman yun eh. Nagsisilbing unan ko din yan pag natutulog ako dito. Parang unan yan, nakasandal yung ulo ko dyan. So, pag sasakyan ko yan, mataas na siya. Ang height ko, 5'9" and a half eh. So, parang pag nakaupo ko dyan, tumitingkayad na rin ako. Nagtitiptoe na rin. Kasi yung upuan ko, hindi ko naman pinabawasan. Ito, stock to. Yung tatanong sa akin, may baka saan daw ako bumili ng upuan ko. Stock yan. Ang nangyari, pinapabricate ko siya dun sa mga nag-upholstery. Pinadagdagan ko ng foam dito. Medyo makapal to eh. Oh. Ngayon ito, stock pa din. Hindi naman to binawasan. Tapos, dito, sorry, tatakpan ng helmet yan. Pinadagdagan ko rin yan. Saka ngayon binalutan. Yung rugby nila, tapos binalutan nila ng ano. Nakakalimang palit na kasi ako ng ng seat cover. Gawa nga ng pusa sa amin. Kinakamot-kamot niya eh. Pag kinamot na yan, butas na yan. Wala na. Wala akong magawa. Palit na naman. Sensya na doon sa mga hindi ko nasasagot. Kasi hindi naman lagi may oras tayo sa social media. Nagtatrabaho din kasi ako. Tapos, pag wala akong pasok, nasa shop naman ako. So, yung mga nakaka-appreciate nung setup ko, maraming salamat sa inyo. Di rin naman din dahil sa inyo eh, hindi ko mabubuo ng ganyan. Baga, naglaro na naman yung isipan ko eh. Actually, itong concept na to, nakikita ko lang naman din to. Ngayon, dahil sa mga nakikita ko, nagkakaroon ako ng idea. So, parang ginagaya ko lang naman din. Sa mga nakaka-appreciate, thank you sa inyo. Tapos sa mga hindi, okay lang din. Kanya-kanya naman tayo ng preference eh. Ako, mahilig ako sa adventure. Kaya ganyan ang setup ko. Pinapanik ko ng bundok. Mga nagtatanong nga pala kung nakakapanik pa ba ng bundok to kasi mabigat. Meron akong yung last na post ko, nakapanik to ng Kabayunan Hill. Matarik doon. So kaya pa rin niya, nakakaahon pa rin siya.
Kailangan lang samahan mo ng tiwala. Maniwala ka lang sa motor mo. Malakas naman ang SkyDrive eh. Suzuki, magaling gumawa ng motor yan. Nasasagad ko siya 110. Yun ang pinakasagad niya. Meron akong dating video nun na top speed ko siya ng 110. Tapos ganyan na siya. Yun yung setup. Nandiyan na yung mga bakal niya. Oh. Paano guys? At least na ituro ko na. Naibigay ko na lahat ng detalya, mga detalye ko ng setup dito. Nagbebenta ako ng mga bracket na yan. Ito, yung cross guard. Sorry, ang ingay. Nagbebenta ako ng mga crash guard na yan, yung mga bracket na yan. Pero yung mga nakakabit, hindi na. Hindi naman, ang mga accessories na yan eh, wala na akong ganyan. Sa fabrication lang naman ako. So, sige guys. Paalam at sa susunod na video, baka mag-ride naman ako. Try natin naman ng malayo. Gusto ko magbinggalan. Susubukan ko ulit sa